Hello mga friendship, good morning, Dubai time here. It's not good morning, it's almost good noon, afternoon. Not afternoon, good noon lang pala. So it's 12:30 over here, Dubai time. So nag-prepare po ako ng aking breakfast lunch. Breakfast lunch na siya kasi tanghali na, no? Tanghali na for us as a Filipino. Pero dito is, ang oras this time po ay parang breakfast lang nila sa kanila yon dahil yung lunch dito is 2 or 3 p.m. So, as a Filipino, our lunch is 11, 12. Yun po talaga yung nakasanayan natin. So, ngayon, kakain ako ng breakfast. Lunch na siya together kasi late na din. Then, yun nga, nag-scramble egg lang ako with the onion kasi yun lang meron ako, no? And, yeah, samahan niyo ako sa aking pagkain. So, ito po ang aking scramble egg. Ayan. Scramble egg po yan. Ito. 4 na piraso to. Mas maulam kasi ako kaysa sa kanin. So, sa mga hindi nakakilala sa akin, mas gusto kong mas maraming ulam. And this is my rice. Look at my rice. Nilabas ko na ang aking rice. Basmati rice ang aking ginagamit kasi magaan talaga siya sa tiyan. Sometimes, kakain na ako ng jasmine. So, ganon. Ganyan lang siya. Ito yung aking lamesa. Pwede ko siyang i-fold. Pwedeng hayaan ko lang siyang ganyan. Kaso nga dito sa Dubai, maliliit lang ang space dito na tinatawag namin ay partition. Oh, so yun. Yung partition dito, tinatawag namin is partition. So, sharing mixed nationality or sharing with Filipinos only. Tapos, andito kasi ako sa sharing mixed nationality. So ngayon, lahat ng kwarto dito, tinatawag na partition. May kanya-kanya kaming pintuan, pero pare-pareho kami ng size ng kwarto. Halos ano lang talaga, super close yung pinto namin. Ganito po ang buhay dito sa Dubai, OFW, no? So, kung wala kang work, napakahirap kasi kailangan mo magbayad ng rent. Kasi binabayaran talaga namin yung rent dito. So, kung maliit lang yung partition mo, pinagkakasya-kasya na lang namin yung mga gamit. Kasi as a Filipino, you know, so yun na po to. So, pinagkakasya-kasya na lang namin yung mga gamit namin dito sa loob. At kung medyo nakaka-afford ka naman ng medyo malaki-laking kwarto, mas okay. And pwede kayong kumuha ng flat na sharing din with your friends, pwede din. Nakadepende po yan sa kung ano lang yung kaya niyo sa inyong sahod din, no? So, ang iba naman dito practically, mas gusto lang nila na may kwarto na mahigaan, matulugan, no? Mahal kasi eh. So, instead na mag-spend ng mas malaking rent, doon na lang sila nagtsatsaga sa maliit para masisave nila yung pera in the future. Kahit ako nga gusto ko nang lumipat, gusto ko nang ano. Pero sabi ko, sige dito muna tayo, mamaluktot muna tayo. Kasi sabi ko nga, it depends on the situation naman yun talaga. So, ang importante na alam mo yung monthly responsibility mo dito sa Dubai as a OFW o at saka sa Pilipinas ay na ano natin, you know, nagampanan natin. Yun. So, ang dami kong sinasabi, kakain na ako, di ba? So, yun lang yung kinukwento ko. So, kakain na nga ako, no? So, kita niyo yung mga background ko. Ito kasi, dito kasi nakasampay yan. Ito yung pinto, oh. Pinto na to, ito na yung bed ko. Ganun lang kaliit, no? Muntik nang mahulog, mga friendship. So, ganun po. Nangyayari po talaga yan as a vlogger daw ko, no? Minsan na-outbalance yung camera natin. Muntik na pong mahulog. So, ngayon, kakain na tayo. Ito na yung ating itlog. Diba? So, hindi ka naman pwedeng gusto ko sana mga ganito habang nagluluto. Ang ayaw ko naman sa kusina na madumi. Alam mo yun. So, ito, mas mahilig akong magpapak-papak. Lalo na pag itlog. Yung wag mo kong lutuan ng itlog, 1, 2 lang, kulang. Sarap. Napakasimple lang nilagay ko. Nilagay ko lang nung ano ito? Asin, paminta. Magic sarap. Tapos minix ko na yung onion. Naluto rin yung onion. Tapos basmati rice. Ilagay natin dito. Kasi nga tamad na magugas. Na-adapt ko na po yung, ano ba dito sa
Dubai. Kami lahat sa Pilipino. Huwag nyo kaming husgaan na pagdating sa Pilipinas. Ay, sosyal. Di bote. Ng tubig. Di tissue. Dahil ganito po talaga dito, no? For 9 years, ako 9 years na ako dito sa UAE. Tapos yung mga iba kong friend, 15 years. Na-adapt na talaga nila na pag umuwi sila sa Pilipinas, bote. Pero kung may pambili ka, kung mayroon namang tubig na nakakasanayan natin sa pitchil at nilalagay sa rep, okay na rin yun. Kaso lang minsan parang na-adapt ng katawan mo ba na pag kumain, may tissue talaga dito. Kasi hindi tamad na silang pumunta sa CR or sa washroom para maghugas ng kamay. So, ang ginagawa nila dito, tissue talaga. Ayan ito dahil ayaw ko nang kumuha ng plato, ayan. Ganyan. At saka yung itlog. Maliwanag naman, di ba? Okay pa naman yung cellphone ko. Pwede pang makapag-vlog. Ganito po ang buhay namin dito sa I think hindi lang sa Dubai, hindi lang sa UAE, sa buong mga OFW. Naantay ko yung asawa ng landlord kasi nagluto siya ng food nila na para siyang kumagamunggo sa atin. Hindi wala pa ata, hindi pa tapos, nagugutom na ako. Diba? Ako po ay pure na Bisaya, taga Davao del Norte, Mindanao. No? Kaso lang, naging matatas na akong magtagalog dahil nakapag-asawa ako ng Tagalog. Ang anak kong babae, Tagalog. Yun. Hindi ako nagyayabang na marunong ko mag-Tagalog, ganun. Ewan ko ba, nakasanayan ko na siya. After nung 8 years ako sa Manila. Tapos yung mga nakakikita mo araw-araw ba? Salamaw ha? Ganon. Araw-araw mo nakakausap, I mean. Puro Tagalog. So in 8 years, you think na yung kausap mo in 8 years, puro mga Tagalog din, hindi mo sila ma-adapt mo. Parang ano lang yan, pag ang Tagalog pumunta ng Mindanao, 8 years lang nakatira, araw-araw siyang napapalibutan ng mga Bisaya, of course. Magugulat ka, after 2 years, matatas na siyang magbisaya. Ganon din yung sa akin. Ang dila ko, hindi ganun ka diretso pag nagtagalog. Ang tigas talaga. Kasi nga, hindi naman namin language to eh. Maraming mga Bisaya na nakakaintindi. Nakakaintindi kami. Pero, hindi kami, kumbaga, hindi namin ma-replyan, kumbaga sa text pa. Hindi namin masasagot yung, yung, nasagot namin pala. Pero, nahihiya kami, baka mali yung Tagalog namin, tapos ang tigas ng Tagalog namin. Naman na binobole kami ng mga taga Manila. Pero okay lang yun, dahil totoo naman yun eh. Totoo. Na ang dila namin ay ganun ka, no? Kasi namin language. Pero at least kami nakakaintindi. Hindi kayo nakakaintindi sa amin. Tagalog. Yun yung advantage ng Bisaya. Hindi nyo kami mapag-uusapan dahil naiintindihan namin kayo. Pero natatawa lang ako kasi totoo naman talaga. No. Yung dati pag nagtagalog ako, wini-wish ko sa sarili ko, no. Kasi ko yan eh. Parang minamanifest ko yan. Sabi ko, magkakaasawa ko ng Tagalog. Gusto ko ng Tagalog, umaasawa ko. Tsaka, basta Tagalog, gano'n. Kasi sa Mindanao, pag Tagalog ka na, yayamanin, Tagalog, oh my gosh.
after 8 years, bumalik ako sa Mindanao. Hindi ko na talaga maiano. Hindi mo na ako alam mo yun, nagyayabang na magtagalog ka, magtagalog. No, no. Talagang nagbibisaya ako, talagang namimix siya ba? Ano, nga. Kay hilasan man dahil ang uban Bisaya. Kaya magbisaya na lang tabing ko. Sige, Bisaya. Bisaya, taod kay. Magtagalog, tanawa, ha? Obserbahan nyo, magbibisaya ako. Maya-maya, mamimix pa rin yung Tagalog. Then, hanggang sa dumating ako sa Dubai, mga friend ko, puro Tagalog din. Yung group, yung environment, puro Tagalog. So, di lalong, tuloy-tuloy yung ko. Minsan nakakalimutan ko na yung ibang, yung malalalim na Bisaya. Ganon. And then, mga family ko, sanay na sila sa akin. Sanay na talaga sila. Kahit mama ko sanay na. Tinatagalog ko sila, binibisaya nila ako. Naiintindihan kasi nila ako sa Tagalog, pero masagot sila sa Bisaya. Minsan, makakalimutan nila, sa Tagalog na rin sila. Yun. So, ganito po ang buhay dito, ha? So, Dubai. Marami pa akong hindi na isi-share sa inyo. One day isi-share ko. Hindi pa siya right time maikukwento ko sa inyo kasi ang dami. No, so itong mga video ko na pinupost is for everyday lives ko lang. Mix kasi itong video ko. Hindi ako nakafocus cooking. No. Ano lang yung ginagawa ko for everyday ko. Yung free time ko na may upload ko, yun na yun. Kumbaga, na-enjoy ko na lang muna. Walang subscriber, okay, fine, no problem. One day, madi-discover din ako. Joke lang. So, yun po. Maraming salamat sa inyong panonood, ha. Medyo mahaba na ating video. Babush!